Dominant Protector. Credit to the author. 6,501-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Siyempre, pinili lamang ni Vice Principal Wang ang mga nangungunang paaralan at ilan sa mga paaralang may mababang ranggo upang i-anunsyo. Wala pang 30 pangalan ang nailista sa kabuuan, kaya mabilis na natapos ang anunsyo. Kung tungkol naman sa mga paaralan pagkatapos noon, maaari na silang pumunta at tingnan ang ranggo sa tabletang bato. Ang mga naranggo sa loob ng kota ng pagpasok ng kani-kanilang mga paaralan ay tatanggapin, at ang mga naranggo pagkatapos noon ay maaaring mag-impake ng kanilang mga bagahe. Sa loob ng ilang panahon, naging masigla ang kapaligiran sa plaza. Marami sa mga estudyanteng pumasok ay nagbabati sa isa't isa, at maituturing itong masigla. Pagkatapos ng pagpasok, inanunsyo ni Deputy Dean Wang ang pagpapalitan ng estudyante sa pagitan ng Divine Refining College at ng Feiyang College. Upang makuha sina Robert at Yang Chenzo, gumawa siya ng exception at kumuha ng isa pang kandidato na may 8 puntos na talento matapos makuha si Paeng. Plano niyang ipagpalit ang kandidato sa Feiyang College. Sa simula, ang lalaking ito na may 8 puntos na talento ay hindi kwalipikado para makapasok sa Divine Refining College. Kinailangan niyang bumalik at maghintay ng isa pang taon. Hindi niya inaasahan na mapapalitan siya sa Feiyang College. Ito ay isang magandang wakas. Gayunpaman, pagkatapos ng anunsyo ni Pangalawang Dekano Wang, biglang tumayo si Paeng at mapakumbabang yumuko sa matandang si Wang at Jinmo. Pangalawang Dekano Wang, Pangalawang Dekano Zhang, noong una ay wala akong anumang pagtutol sa palitang ito, ngunit labis akong hindi nasisiyahan sa aking pagganap sa pagkakataong ito. Pakiramdam ko ay hindi pa oras para pumasok sa akademya, kaya gusto kong umuwi at ipagpatuloy ang paglilinang sa loob ng 1 taon. Kukunin ko ang pagtatasa sa susunod na taon. Umaasa ako na matutulungan ako ng 2 dekano. Biglang lumungkot ang mukha ng matandang si Wang. Talagang matapang itong si Paeng. Naglakas loob pa nga siyang tumutol sa palitan ng salita sa oras na ito. Hindi niya tinututulan ang palitan ng salita. Binabawi niya ang kanyang sinabi matapos magdesisyon sa palitan ng salita. Mas malala pa ang sitwasyon. Sa kabilang banda, walang gaanong pakialam si Jinmo tungkol dito. Totoo ngang isang henyo si Paeng na may 9 na puntos na talento, ngunit ang kanyang lakas ay nasa Great Circle of Black Ascension na mas mataas kaysa kay Robert. Gayunpaman, natalo pa rin siya ni Robert. Sa makatuwid, wala talagang pakialam si Jinmo kung papasok si Paeng sa Feiyang College. Matapos makita ang mga talento ni Terence at Robert, mas tumaas ang pamantayan ni Jinmo. Bukod dito, ang sarili niyang disipulo, si Natalie, ay lubos ding may talento. Hindi na siya malakas ngayon dahil kaka-rating lang niya sa yugtong Profound. Kapag tumaas na ang antas ng kanyang lakas, malamang na mas malakas pa siya kaysa kay Paeng. Paeng, kung ayaw mong makipagpalitan, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Bakit mo kailangang banggitin pa iyan ngayon? Sa tingin mo ba ay madaling paglaruan ang Panginoong ito? Malungkot ang mukha ni matandang Wang, ibang-iba sa karaniwan niyang nakangiting mukha. Sinimulan din niyang tawagin ang sarili bilang Panginoon na ito na nagpapakita ng aura ng isang nakatataas. Deputy Dean Wang, mali ang pagkakaintindi mo. Paano nagawang makipaglaro ng mga estudyante sa 2 dekano? Ito ay dahil pangarap na ng mga estudyante na makapasok sa Divine Refinement College. Gayunpaman, ang kanilang kasalukuyang pagganap ay hindi naging dahilan para makapasok sila sa Divine Refinement College, ni hindi rin sila naging dahilan para makapasok sa Feiyang College. Para mapantayan sila, gusto na nilang umuwi at ipagpatuloy ang kanilang cultivation at bumalik sa susunod na taon. Sana ay maibigay ng 2 dekano ang aking kahilingan. Nanginig ang puso ni Paeng, at mabilis at mapagkumbabang ipinahayag niya na wala siyang balak maliitin ang 2 vice-principal at ang akademya. Gayunpaman, walang binago ang sinabi niya. Kung natukoy ni matandang Wang na ganoon si Paeng, ganoon din siya. Walang puwang para sa pagbabago. Huwag ka nang magsalita pa. Dahil ayaw mong makipagpalitan, hindi mo na kailangang tanggapin pa ang banal na kolehiyo ng pagpipino. Ayaw mo na bang bumalik at maglinang? Walang problema, pwede ka nang bumalik.
Masasabi ko sa iyo na may pananagutan na mula ngayon, hindi ka natatanggapin ng banal na kolehiyo ng pagpipino. Iniisip ko kung bibigyan ka pa ba ng pagkakataon ng kolehiyo ng pagmamalaki at ng walang kapantay na kolehiyo. Walang pakialam na tiningnan ng matandang si Wang si Paeng, pagkatapos ay humarap sa dalawang nangungunang paaralan. Deputy Dean Wang, kung ayaw ng Divine Refining College ninyo, siguradong ayaw din ng Pride College natin. Kung hindi, iisipin ng mga tao na pinupulot lang ng Pride College natin ang mga basurang itinapon mo. Hindi magandang sabihin yan. Tumawa ng tamad ang gwapong lalaking nasa katanghaliang gulang mula sa Pride Academy, ipinapakita ang kanyang suporta para sa matandang si Wang. Kung isa itong henyo na may 10 puntos, o isang taong tulad ni Terence at Robert na wala pang 10 puntos ngunit halos kapantay na ng 10 puntos, syempre, matutuwa ang Pride Institute na wala silang kasama. Gayunpaman, hindi kailangang masaktan ang Divine Refining College dahil kay Paeng na isang ordinaryong 9-point talent. Dahil sa ganitong kakayahan, isa lamang siyang ordinaryong estudyanteng nasa middle tier kung papasok siya sa Pride Academy. Hindi siya sapat ang lakas para dalhin ang bandila ng 3 nangungunang akademya, kaya hindi mahalaga ang isa o isa pang kulang. Ganito rin sa walang kapantay naming paaralan. Kung hindi man lang kami makikipaglaban sa iyo para sa isang henyo tulad ni Terence, hindi rin makikialam ang iba. Hindi mahalaga kung lumaban ka o sumuko, hindi kami makikialam. Magaganda ang mga salita ng Wuswang College, basta't hindi nito nasaktan ang matandang si Wang. Namutla ang mukha ni Paeng. Pakiramdam niya ay masyado siyang naging mataktika. Sa totoo lang, tapos na ang palitan ng salita, kaya dapat siyang ituring na miyembro ng Feiyang College. Kung mayroon man siyang nasaktan, dapat sana ay nasaktan niya ang Feiyang College. Bakit bigla siyang pinagbawalan ng 3 pangunahing kolehiyo? Malaking problema ito. Kung ilalabas ng alliance ng kolehiyo ang kanilang galit sa pamilyang Brown, lahat ng disipulo ng pamilyang Brown ay mabablacklist sa hinaharap, at siya ang magiging makasalanan ng pamilya. AI. Sa simula, hindi alintana ng Feiyang College ang pagtanggap ng mga talentong ayaw ng 3 nangungunang paaralan. Sa kasamaang palad, masyado siyang ambisyoso at wala siyang pakialam sa pangalawang klaseng Feiyang College. Gusto lang niyang mag-apply sa 3 nangungunang paaralan. Wala nang ibang paraan, hindi kayang tumanggap ng isang dakilang bodhisattva ang isang maliit na templo, hindi natin kayang maglaan ng isang henyo. Matandang Wang, pag-uusapan natin ito muli mamaya, kaya tapos na ang palitang ito. Nagsalita rin si Jinmo ng mga sarkastiko at ilang beses siyang tinapakan. Narinig niya ang tungkol sa laban ni Paeng laban kina Lilian at Rowell, kaya naintindihan niya kung bakit gustong ipagpalit ni Terence at Robert si Paeng. Matalino talaga itong si Paeng, alam niyang hindi magiging madali ang pagpunta sa paaralan ng Feiyang, kaya iminungkahi niyang umuwi muna at magsanay bago bumalik sa susunod na taon para maiwasan ang paghihiganti ni Terence. Kasabay nito, maaari pa rin niyang ipagpatuloy ang pagyurak kina Rowell sa susunod na taon. Hindi niya inaasahan na ang kanyang maliit na pukana ay magagalit kay matandang Wang. Ito ang ritmo ng kanyang sariling kamatayan. Mabuti sana kung mapapanatili nila sina Robert at Yang Chenzo sa paaralan ng Feiyang, ngunit ayaw ni Terence na basta-basta palayain si Paeng. Sinusubukan pa rin ni Jinmo na maipasok siya sa paaralan ng Feiyang. Lalong namutla ang mukha ni Paeng. Pagkatapos ng 3 nangungunang paaralan, ang paaralan ng Feiyang ang sumunod. Kung i-anunsyo rin ng paaralan ng Feiyang na ipagbabawal nila siya, susunod din ang mga paaralang nasa pangalawang nangungunang antas. Tutal, walang makakasakit sa 3 nangungunang paaralan at sa pangalawang pinakamahusay na paaralan para kay Paeng. Hindi ito ang pangunahing punto. Ang pangunahing punto ay kung palihim na haharanggan ng Alliance of Academies ang pamilyang Brown dahil dito, halos matapos na ang mga araw ng kanilang pamilya sa mahiwagang rehiyon ng dagat. Vice Principal Zhang, masyado kang nag-iisip. Ang paaralang Feiyang ang pangalawa sa pinakamahusay na paaralan sa ilalim ng nangungunang 3 paaralan. Paanong hindi ito magustuhan ni Paeng? Ang kolehiyo ng Feiyang ang humahamak kay Paeng. Sa totoo lang, matagal ko nang hinahangaan ang kolehiyo ng Feiyang. Simula nang ilipat ako ng kolehiyo ng banal na pagpipino sa kolehiyo ng Feiyang, tiyak na maglilinang ako ng mabuti sa kolehiyo ng Feiyang at magsisikap na mapabuti ang aking sarili at magdala ng kaluwalhatian sa kolehiyo.
Ngumiti si Paeng at ikinuyom ang kanyang mga kamay kay Jinmo. Ang kolehiyo ng Feiyang ang kanyang huling pag-asa, at hindi na niya kayang bumitaw. 6,502. Hanggat makakapasok siya sa Feiyang College, walang sasabihin ang matandang siwang ng Divine Refinement College. Ang krisis sa pagkakataong ito ay maaaring malutas muna sa ngayon. Ang pinakamahalaga ay ang malutas ang krisis ng pamilyang Brown. Siya ang may kagagawa ng lahat ng ito, at wala siyang masisisi para dito. Wala siyang pakialam kung kamuhian siya ni Terence dahil sa pagpasok niya sa paaralan ng Feiyang, kailangan niya munang malampasan ito. Isa pa, mas maganda ang makapasok sa paaralan ng Feiyang kaysa sa lahat ng ibang paaralang nagbabawal sa kanya, di ba? Kung tutuusin, iiwasan na lang niya si Terence kapag nakita niya ito sa paaralan. Ano ba ang problema? Paeng, may konsensya ka pa rin para sabihin yan. Deputy Director Zhang, sundin natin ang nauna nating kasunduan. Kahit may ilang maliliit na pagbabago, hindi naman malaking problema yon. Ngumiti muli ang matandang siwang at nagsimulang makipag-usap kay Jinmo. Kung ipipilit ni Paeng na huwag pumasok sa Feiyang College, maaaring mas mahal ang kailangang bayaran ng Divine Refinement College para makuha si Robert. Mabuti na lang at isa lamang itong maling alarma. Nakahinga ng maluwag ang matandang siwang. Sige. Alang-alang kay Vice Dean Wang, magkukunwari akong hindi nangyari ang nangyari ngayon lang. Ikinumpas ni Jinmo ang kamay niya na parang napipilitin siyang gawin iyon, at lumingon para tignan si Terence. Pagkatapos ng maikling pagitan na ito, natapos na rin ang pagpapatala. Ang mga reserbang estudyante na naging opisyal na estudyante ay nagsimulang pumila ayon sa kani-kanilang akademya, naghihintay sa mga nakatataas sa akademya na ibalik sila sa akademya. Ang panig ni Terence, kasama si Paeng at ang isa pang exchange student, ay may kabuuang 6 na tao. Plano sana niyang tumanggap ng 8 tao, ngunit 2 ang hindi niya nakasama. Dahil sa kaisipang iyon, umabot sa kaibuturan ang galit ni Terence kay Paeng. Kung hindi dahil sa gago na ito, maaaring nakapasok sina Rowell at Lilian sa paaralan ng Feiyang dahil sa palitan ng mga salita. Hindi rin sana ito tutol ng mga nakatataas sa paaralan. Siyempre, kung nariyan pa sina Rowell, malamang na hindi nangyari ang palitan ng salita ni Paeng. May sanhi at may bunga. Tara, balik na tayo sa academy. Nagpaalam si Jinmo sa mga tao mula sa ibang mga paaralan at lumapit para isama si Terence at ang iba pa kung saan naroon ang mga lumilipad na spirit beast. Bukod kay Jinmo, may ilan pang mga guro mula sa paaralan ng Feiyang, ngunit dahil kina Terence at Natalie, kinailangan niyang pumunta ng personal. Guro, 6 lang ba tayo sa batch na ito? 6 ba ang estudyante sa isang klase sa academy? Pagkatapos nilang sumakay sa lumilipad na spirit beast, nagsimulang magtanong si Natalie. Siyempre, higit pa riyan. Bagamat iisa lang ang klase sa batch ninyo, tinatayang nasa 20 tao ang bilang. Bukod sa 8 tao na orihinal na plinano na i-recruit, may 12 pang naghihintay sa academy. Gayunpaman, dahil 6 na tao pa lamang ang natanggap sa pagkakataong ito, maaaring mapunan ito ng 2 karagdagang pwesto. Noon pa man ay matyaga na si Jinmo kay Natalie, kaya ipinaliwanag niya ito ng detalyado sa kanya. Terence Panginoon, bakit hindi na kailangang lumahok ang mga taong iyon sa pagtatasa? Nanlaki ang mga mata ni Natalie sa pagkalito, na para bang pakiramdam niya ay medyo hindi patas ang nangyari. Hindi naman masama. Dahil hindi naman talaga kailangang lumahok ang mga taong iyon sa pagtatasa. Bagamat karamihan sa kanila ay mga write-in na estudyante at hindi nasisiyahan sa pagtrato at mga mapagkukunan ng mga opisyal na estudyante, mayroon pa ring 2 opisyal na estudyante na espesyal na ni-recruit. Hindi ito pinansin ni Jinmo at nagpatuloy sa pagpapaliwanag kay Natalie. Sino ang 2 taong iyon? May makapangyarihan ba siyang pinagmulan? Malakas ba siya? Kasing lakas ba sila ni Terence, Lil, bro? Napukaw ang interes ni Natalie, at nagtanong siya ng ilang sunod-sunod. Ayos lang sila. Gayunpaman, sila ay mga pamangkin at anak ng Panginoon ng rehiyon ng bundok kung saan matatagpuan ang akademya. Sila ay medyo may talento. Dahil ang Panginoon ng rehiyon ng bundok at ang akademya ay may kasunduan, mayroong 2 pwesto para sa mga estudyante na makapasok sa akademya nang hindi kumukuha ng pagsusulit bawat taon. Siyempre, ang 2 opisyal na pwestong ito para sa mga estudyante ay makukuha lamang ng mga may sapat na talento.
Kung ang isang tao ay walang sapat na talento at mapipilitang pumasok sa academy, hindi maganda ang magiging itsura nito kung matatanggal siya sa taunang paligsahan. Kung tungkol sa lakas, huwag kang mag-alala. Walang sino man sa ilalim ng pambungad na yugto ng paaralan ang kasing lakas ng iyong Terrence Jr. Wala talagang pakialam si Jinmo dito. Siya ay tubong Mystic Division si Area at isa rin sa mga nakatataas sa paaralan. Ang kanyang lakas ay natural na magbibigay sa kanya ng mga espesyal na pribilehiyo, at mauunawaan ito, halimbawa, Natalie. Bilang aking disipulo, hindi mo kailangang kumuha ng pagtatasa, ngunit naipasa mo ito gamit ang sarili mong lakas. Tuwang-tuwa ako roon. Siyempre, lahat ng ito ay salamat kay Lil, Bro Terrence, kung hindi ako makakarating sa yugtong profound. Nang marinig ang sinabi ng kanyang amo na si Terrence ang pinakamagaling, labis na natuwa si Natalie kaya muntik na niyang maibulalas, ano ang trabaho ng Mountain Domain Lord. Napakalakas ba nito? Ang magkaroon ng ganitong pribilehiyo. Mabuti na lang at hindi na nagtanong pa si Jinmo, marami namang sekreto si Terrence, at sanay na siya roon. Ano man ang mangyari, estudyante ng paaralang Feiyang si Terrence, mas marami siyang sekreto, mas mabuti. Ang Panginoon ng rehiyon ng bundok ay ang Panginoon ng kabundukang iyon, katulad ng Panginoon ng lungsod ng rehiyon ng dagat dilaw. Dahil mahigit 70% ng lupain sa mahiwagang rehiyon ng dagat ay binubuo ng mga bundok, at lahat ng mga akademya ay itinayo sa mga bundok. Sa labas ng akademya, marami ring mga tao na nakatira sa isang lugar na tinatawag na rehiyon ng bundok. Bahagyang ngumiti si Jinmo. Para sa akademya, ang rehiyon ng bundok ay halos kapareho ng mga outer guard. Kaya naman tinatrato ng maayos ang Panginoon ng teritoryo ng rehiyon ng bundok. Ang pagbibigay ng dalawang opisyal na pwesto para sa mga estudyante ay para mapanatili ang isang magandang ugnayan sa pagitan nila. Sa parehong hanay ng kabundukan, maraming bagay ang hindi interesado ang mga tao ng akademya. Maaari silang humingi ng tulong sa Panginoon ng rehiyon ng kabundukan. Bagamat kailangan nilang magbayad ng isang tiyak na presyo, normal lang iyon sa merkado. Sa huli, makikinabang pa rin ang akademya. Sa makatuwid, ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang panig ay napakasaya pa rin. Guro, naiintindihan ko na ngayon. Ang isang Panginoon ng teritoryo sa bundok ay katulad ng Panginoon ng lungsod ng rehiyon ng Golden Sea, ang Hinder na namatay, tama ba? Kung ganoon, hindi ganoon kaganda ang posisyon ng Panginoon ng teritoryo sa rehiyon ng bundok. Tila si Hinder lang, ang Panginoon ng lungsod ng rehiyon ng dagat na may yellow class, ang kilala ni Natalie, at malalim lang ang impresyon niya rito dahil sa malaking labanan sa Forces Pavilion. Dahil nga sa hindi nagdulot ng kahit isang alon at hindi nakaapekto sa daloy ng lungsod ang pagkamatay ni Hinder, madaling napalitan ng Yellow Class Sea Route Management Association ang isang City Lord. Ito ang dahilan kung bakit nadama ni Natalie na walang silbi ang City Lord ng Yellow Class Sea Route Management Association. Hindi naman malaking bagay na ang nasasakupan ng bundok sa mahiwagang rehiyon ng dagat ay kapareho ng isang Panginoon ng lungsod. Hehe, pwede mo namang isipin yan ng ganoon. Sa katunayan, sa Mystic Division Sea Area, ang paaralan ang pinakamalakas na kapangyarihan. Walang kwenta ang Mountain Region Lord. Laban sa paaralan, lalo na sa mga sub-top at top schools, ang Mountain Region Lord ay parang isang basalyo. Ngumiti si Jinmo. Mabuti na hayaan mo nang maunawaan ito ni Natalie. 6,503. Guro, paano maihahambing ang Panginoon ng rehiyong ito sa mga aristokratang pamilyang iyon? Si Natalie ay ipinanganak sa isang sinaunang maharlikang pamilya, kaya natural lamang na mas pinahahalagahan niya ang mga maharlikang pamilya. Lalo na't si Paeng ay mula sa isang pamilyang nasa dagat na sakop ng Mystic Division, walang pagtutol si Natalie kung gusto siyang harapin ni Terrence. Pero bago niya harapin si Paeng, naisip niya na dapat muna niyang maunawaan ang pinagmulan ng kalaban, para makilala niya ang sarili at ang kanyang kalaban, at manalo sa isang daang laban. Sa usapin ng lakas at pundasyon, mas magaling ang mga aristokratang pamilya, ngunit sa usapin ng impluwensya at kapangyarihang lumaban sa katotohanan, maaaring mas malakas ang Panginoon ng rehiyon ng bundok. Makikita mo ito bilang paghahambing sa pagitan ng isang sinaunang puwersa at isang bagong puwersa. Siyempre, may malalakas at mahihina. Ang bundok ng ating kolehiyo sa Feiyang ay isa sa mas malalakas.
Kung tungkol naman sa mga kilalang pamilya, si Saitaya, na pumasok sa walang kapantay na kolehiyo sa pagkakataong ito, ay nagmula sa isang napakalakas na pamilyang anting-anting. Dapat mong malaman iyan. Walang malay na sumulyap si Jinmo kay Terence nang mabanggit si Saitaya. Hindi niya alam kung gaano kalalim ang relasyon ni Terence kay Wang, pero hindi lang siya sumuko noong individual na laban, inasikaso pa niya si Saitaya sa Extreme Valley noong huling round. Kahit sinong may mata ay masasabing hindi lang dahil bata pa si Saitaya. Isa pa, tinanong ni Terence si Jinmo tungkol sa pamilyang Wang at kay Wang Xiang, kaya imposibleng wala silang kaugnayan. Pero dahil ayaw sabihin ni Terence, ayaw magtanong ng direkta ni Jinmo. Hindi naman ito mahalaga, kaya hinayaan na lang niya ang kalikasan na gumalaw. Nagkwentuhan at nagtawanan sila habang naglalakbay, at napakabilis lumipas ng oras. Bago pa nila mamalayan, ang lumilipad na spirit beast na sinasakyan ng grupo ay unti-unting bumababa. Tumingin si Terence sa ibaba at nakita ang isang grupo ng mga gusali na may mga bundok at ilog, at 12-12 ng mga bundok sa likuran ng mga ito. Gayunpaman, ang ilan sa mga bundok ay kakaunti ang populasyon, habang ang ilan ay siksik sa mga bahay. Ngunit may isang bagay na pareho, lahat sila ay puno ng siksik na espiritual na chi. Sa ganito kalaking lugar, kakailanganin ng isang tao na gumamit ng mga lumilipad na spirit beast para gumalaw. Kung maglalakad lang ang isa, aabutin ng mahabang oras ang paglalakbay mula sa isang dulo patungo sa kabila. Siyempre, si Terence ay isang exception. Dadalhin ko kayong lahat sa entrance hall para maghintay. Titipunin ko ang lahat ng inyong mga estudyante at saka ko itatalaga sa inyo ang inyong matutuluyan. Hindi ninyo kailangang maging magalang, dapat ninyong sikapin ang inyong makakaya na piliin ang courtyard na may pinakamataas na antas sa Batang Eagle Peak, dahil habang mas mataas ang lokasyon, mas mataas ang konsentrasyon ng espiritual na chi, na lubhang kapakipakinabang sa inyong cultivation. Bumaba si Jinmo sa lumilipad na spirit beast at lumingon kina Terence at Natalie nang may ngiti. Para naman sa apat na iba pa, hindi niya sinabi sa kanila ang tungkol sa maliliit na bagay na ito. Guru, pinili mo ba ang patio na ito ng kusa? Paano kung may iba na unang kumuha ng gusto ko? Hindi bago sa Salterlinger ang ganitong estilo, may mga katulad na patakaran ang North Island, at naranasan na rin ito ni Terence noon, kaya naiintindihan niya ang nangyayari. Ngayon ang unang pagpili. Ang pagkakasunod-sunod ng pagpili ay pagpapasyahan ayon sa resulta ng pagtatasa. Kapag natapos na ang pagpili, maaari na lamang tayong maghintay sa hamon sa loob ng isang buwan para magdesisyon. Sa madaling salita, kahit makuha mo ang courtyard na gusto mo ngayon, kung hindi ka sapat ang lakas pagkalipas ng isang buwan, aagawin pa rin ito ng iba. Kaya naman, dapat kang magsaka ng maayos ng regular. Kung hindi, pagdating ng panahon, hindi mo na mapapanatili ang sarili mong courtyard at hindi ka matutulungan ng Panginoon. Tumingin si Jinmo kay Natalie nang nakangiti. Hindi niya ito tinatakot. Ang ganitong uri ng laban para sa gilid ng patio ay isang patakarang itinakda ng akademya upang sanayin ang mga estudyante. Ang lokasyon ng isang patio sa gilid ay hindi lamang nauugnay sa konsentrasyon ng spirit chi, kundi higit sa lahat, nauugnay din ito sa pamamahagi ng mga mapagkukunan ng cultivation, kaya hindi ito maaaring baliwalain ng mga estudyanteng ito. Si Terence lang marahil ang hindi interesado sa isang bakura na tulad nito, na may walang katapusang espiritual na chi sa espasyo ng Jade at mga espiritual na Jade at mga samsam ng digmaan. Alam ko, Panginoon. Palihim na ibinuko ni Natalie ang kanyang dila, ngunit hindi siya nag-aalala. Dahil nandito si Terence, wala siyang dapat ipag-alala. May isa pa akong sasabihin sa iyo. Ang pinakamataas na lugar ng pugad ng mga inakay, ang patio na may pinakamakapal na espiritual na chi, ay nasakop na. Kung gusto mo ang patio na iyon, maaari mo itong hamanin sa pagkakataong ito dahil ang taong iyon ay ang henyo ng nakaraang batch. Noong una, noong pumasok ang batch na ito ng mga bagong estudyante sa paaralan, lilipat sana siya palayo sa pugad ng mga inakay, na espesyal na ginagamit para sa mga bagong estudyante. Gayunpaman, siya ang nagkusa na humiling na lumipat sa batch na ito dahil sa kanyang natatanging talento. Sinasabing ang kahilingang ito ay para din sa mas mahusay na paglilinang. Dahil dito, pumayag ang mga nakatataas sa academy sa kanyang kahilingan. Dapat ninyong lahat na bigyang pansin ang taong ito. Ipinaalala ni Jinmo kina Terence at Natalie.
Bagamat mas malakas si Terence kaysa sa henyo mula sa nakaraang torneo, mas mabuting mag-ingat. Guro, napakalakas ba ng lalaking ito mula sa huling torneo? Bakit pumayag ang Academy sa kanyang kahilingan? Ayaw makipaglaban ni Natalie para sa pinakamataas na patio, ngunit mausisa pa rin siya tungkol sa lalaking ito na nagkusa na lumipat sa bagong klase ng mga estudyante. Tunay ngang napakalakas niya. Kahit hindi siya ang pinakamalakas sa huling batch ng mga freshmen, siguradong nasa top 3 siya. Ang kasalukuyang antas ng lakas niya ay nasa Great Circle of Mysterious Ascension. Gayunpaman, ang Great Circle of Mysterious Ascension niya ay naiiba sa iba. Siya ang tipo ng tao na kayang makalusot anumang oras. Kilala rin ito bilang Mountain Splitting Thought. Sabi ni Jinmo habang nakatingin kay Terence ng may malalim na kahulugan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence, hindi niya inakalang makakakilala siya ng isang taong katulad niya rito, isang taong kayang hatiin ang bundok sa isang iglap lang pero hindi naman nakakalusot. Nakakatuwa. Ayaw talagang pigilan ni Terence ang kanyang lakas noong una pa lang, pero nang magawa niyang takasan ang bundok gamit ang isang naisip, medyo naging komplikado ang sitwasyon, at hindi angkop para sa kanya na pagtibayin ang kanyang lakas. Pagkatapos magsanay sa lihim na kaharian, napagtanto ni Terence na ang kanyang naipon sa yugto ng Profound ay hindi kasing perpekto ng kanyang inaakala. Ang pag-akyat ni Terence sa dakilang bilog ay isang mababaw na antas lamang, di pa ito sapat. Mabuti na lang at hindi siya nakalusot pabalik sa katimugang isla, kung hindi ay hindi sana siya makakarating sa Mystic Division C ng silangang kontinente kasama si Natalie. Kapag narating na niya ang pagbubukas ng bundok, mawawala na siya ng karapatang mag-apply sa paaralan. Napukaw ang interes ni Terence nang marinig niya na may isang lalaking kayang hatiin ang bundok sa pamamagitan lamang ng isang isip, ngunit pinipigilan ang kanyang cultivation. Marahil ay makakahanap siya ng pagkakataong makausap ang taong ito at pag-usapan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malalim na pundasyon sa yugto ng Profound pati na rin ang kani-kanilang mga pamamaraan. Medyo malakas nga ang dating. Hindi ako dapat makalaban yan, di ba? Kaya, mas mabuting huwag mong pagnakawan ang looban ng ibang tao. Inunat ni Natalie ang kanyang daliri at tinapik ng 2 beses ang kanyang maputi at walang kapintasang baba, tumingin ng may pag-iisip, at pagkatapos ay sinabi ang isang napakahalatang katotohanan ng may matamis na ngiti. 6,504. Mabuti na nga lang at hindi inagaw ang patio mo, pero gusto mo pa ring agawin ang sa iba. Hindi ka ba masyadong nag-iisip? Tiningnan ni Jinmo ang kanyang disipulo ng may galit at pagkatuwa. Bagamat napakatalentado ni Natalie, ang kanyang kasalukuyang lakas ay talagang napakahina. Kahit sa mga rehistradong estudyante, marami ang mas malakas kaysa sa kanya. Gayunpaman, karamihan sa mga taong ito ay hindi nang ahas na agawin ang patio ni Natalie. Tutal, iba ang kanilang katayuan, at kailangan nilang isaalang-alang ang pagkakaroon ni Jinmo, ang kanilang Panginoon. Guro, huwag po kayong mag-alala. Nandito po si Terence, walang makakaagaw ng aking bakuran. Humajijek si Natalie habang tinatapik ang balikat ni Terence. Sa sobrang lakas ng bodyguard niya, ano pa ang dapat ikatakot? Nagngitian sina Jinmo at Terence. Papasok na sana sila sa bulwagan kaya hindi na sila nagsalita pa. Pagpasok sa pinakadulong gusali ng paaralan, nakita ni Terence ang 12 estudyante mula sa iisang batch na naghihintay na sa pasilyo. Mayroon ding isang binata na may masiglang ekspresyon na nakaupo sa gilid, palaipat-lipat ang tingin sa 12 bagong estudyante na nakatayo at naghihintay ng may paghamak. Gayunpaman, nang makita niyang pumasok si Jinmo, agad na tumayo ang binata na may masiglang ekspresyon. Ang kanyang ekspresyon ay naging mapagkumbaba at magalang habang mabilis siyang lumapit upang salubungin si Jinmo. Deputy Dean Zhang, bakit ninyo personal na dinadala rito ang mga bagong estudyante? Napakaliit na bagay lang, kailangan nyo lang magbigay ng mga tagubilin ng maaga, at agad akong pupunta at tutulungan kayo. Ang binata na ito ay lubos na magalang kay Jinmo, ngunit natural lamang na nagpakita ito ng kaunting paghamak sa mga freshmen sa likuran niya. Hindi man lang niya sila binati. Devon, anong ginagawa mo rito? Nandito ka ba para makita ang mga bago mong kapwa-disipulo? Bahagyang tumango si Jinmo bilang tugon.
Pagkatapos, nagtanong siya ng isang simpleng tanong na malabong nagbunyag ng pagkakakilanlan nito. Biglang naintindihan ni Terence at Natalie, hindi binanggit ni Jinmo ang pangalan ng henyo noong nakaraang taon, pero tila isa sa kanila si Devon. Oo, narinig ko na maraming henyo ang sasali sa ating paaralang Feiyang sa pagkakataong to. Bilang kanilang nakatatandang kapatid, dapat akong pumunta at magpakita ng kaunting pagmamalasakit. Isa pa, kung may gustong makuha ang aking patio, dapat ko silang bigyan ng pagkakataon. Kung hindi man lang ako pumunta, hindi ba't ipinapakita nito na hindi ako isang mabuting nakatatandang kapatid? Hindi ba't ganoon ang iniisip mo, pangalawang Pangulo Zhang? Nakangiting kinakausap ni Devon si Jinmo, ngunit ang kanyang mga mata ay napunta kay Natalie na nasa likuran niya. Nang makita ang dalisay at kaibig-ibig na Natalie, nagliwanag ang mga mata ng lalaking ito. Hindi nagustuhan ni Natalie ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Terence. Sumanghel siya at tumayo sa likuran ni Jinmo, commandant kay Terence, na nagpapahiwatig na ang henyong ito mula sa torneo noong nakaraang taon ay hindi maihahambing sa personal na pagkikita. Ngumiti si Terence, hindi masyadong iniisip iyon. Gaya ng kasabihan, ang isang magandang babae ay biktima ng isang ginoo. Maganda at cute si Natalie, kaya normal lang sa kanya ang makaakit ng atensyon. Hindi niya kayang bugbugin ang lahat ng may gusto sa kanya at dukutin ang mga mata nila o kung ano paman, hindi ba? Gayunpaman, nalilito si Terence, matagal na siyang naglalakad, at ngayon ay nasa lugar na siya na katulad ng unang high school sa Starfield. Hindi ba't ibig sabihin noon ay magiging bodyguard na naman siya ng beauty ng paaralan? Mukhang napakatalino ng junior sister na ito. May isa na namang napakahusay na henyo ang Feiyang College natin, binabati kita. Paano kita tatawagan, junior sister? Humakbang paaban si Devon, nilagpasan ang harang ni Jinmo, nagpakita ng isang ngiti na sa tingin niya ay pala kaibigan at gwapo, at bahagyang yumuko upang kausapin si Natalie. Siya ang disipulo ko ngayon, si Natalie mula sa Beidao. Devon, maaari mo siyang gabayan sa hinaharap. Siyempre, huwag mong guluhin ang kanyang cultivation. Lumingon si Jinmo at muling lumitaw sa harap ni Devon. Bahagya niyang pinaikit ang kanyang mga mata at walang pakialam na sinabi. Magalang ang dating niya, ngunit malinaw na naririnig ni Devon ang lamig sa kanyang mga salita. Haha, ikaw pala ang direktang disipulo ni Din Zhang. Junior Sister Salter, magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Gaya ng kasabihan, ang isang mahusay na guro ay lumilikha ng isang mahusay na disipulo. Sa maingat na gabay ni Principal Zhang, ang talento ni Junior Sister Salter ay tiyak na magagamit ng husto. Hindi ako nangangahas na magbigay ng anumang payo kay Junior Sister, dahil makakaantala lamang iyon sa kanyang cultivation. Gayunpaman, ang senior brother ay pumunta rito isang taon na ang nakalilipas, kaya marami kang karanasan sa cultivation na hindi naman masama. Mas madalas tayong makakapagpalitan ng mga payo, at sa palagay ko ay makakatulong ito kay Junior Sister. Tumawa si Devon. Nang marinig niyang disipulo siya ni Jinmo, hindi siya naglakas loob na maging padalos-dalos at agad na nagsalita ng may magandang pahiwatig. Devon, hindi mo kailangang maging mapagkumbaba. May ilan ngang mahuhusay na freshman sa batch na ito, pero bilang isang senior, kailangan mong managot sa ilang responsibilidad. Magagawa mo ang gusto mo sa hinaharap. Huwag na natin itong pag-usapan ngayon. Magtatalaga ako ng isang courtyard sa Batang Eagle Peak. Noong una ay walang espesyal na opinyon si Jinmo kay Devon, ngunit halatang pinagnanasaan ng lalaking ito si Natalie, na labis na ikinalungkot ni Jinmo. Tutal, si Natalie ay direktang disipulo ni Jinmo. Kung liligawan niya ito ng harapan, medyo kawalang galang na iyon. Isa pa, si Terence ang pinakamahusay na katapat ni Natalie. May kaunting lakas at talento si Devon, pero malayo pa rin siya kay Terence. Bukod pa rito, hiniling pa ni Devon sa kolehiyo na payagan siyang manatili sa Batang Eagle Peak para sa sarili niyang cultivation. Lantaran nitong sinasakop ang mga mapagkukunan ng mga freshman na hindi nagustuhan ni Jinmo. Opo, Principal Zhang. Sasamahan ko po ang aking mga nakababatang kapatid dito at hihintayin ko ang inyong mga utos.
Magalang pa rin ang pakikitungo ni Devon kay Jinmo, ngunit sinusubukan nitong manatili sa tabi ni Natalie. Devon, naiiba ka sa kanila dahil ikaw na ngayon ang namamahala sa patio sa tuktok ng Batang Eagle Peak. Kailangan mong tanggapin ang mga hamon ng maraming bagong estudyante para patuloy na mapanatili ang iyong patio, kaya hindi ka maaaring tumayo rito. Kailangan mong sumama sa akin sa harapan. Walang pakialam na sinulyapan ni Jinmo si Devon at nagpasyang ilayo ito sa Natalie hanggat maaari. Opo, Direktor Zhang. Bagamat medyo nag-aatubili si Devon, hindi siya nang ahas na suwayin ang mga salita ni Jinmo. Hindi pa kasama rito na mayroon lamang siyang lakas na magbukas ng bundok sa pamamagitan ng isang pag-iisip, kahit na mayroon siyang lakas na magbukas ng lupain sa pamamagitan ng isang pag-iisip, wala pa rin siyang kwenta sa harap ni Jinmo. Sinenyasan ni Jinmo sina Terence at Natalie na tumayo sa tabi ng 12 tao habang siya ay naglalakad papunta sa harap kasama si Devon. Mga estudyante, maligayang pagdating sa Feiyang College. Ako ang pangalawang punong guro ng kolehiyo, si Jinmo. Ngayon, ipapakilala ko kayo sa inyong mga kapwa-estudyante at itatalaga ko kayo sa inyong sariling mga patio sa tuktok ng Agila. Ito ay may kaugnayan sa inyong paglilinang para sa susunod na taon, kaya't maging maingat sa pagpili. Hindi nagsalita si Jinmo at dumiretso na sa punto. 6,505. Mayroong kabuoang 23 patio sa tuktok ng bundok mula sa ibaba hanggang sa itaas. Ang bilang ng mga bagong estudyante bawat taon ay karaniwang hindi hihigit sa bilang na ito. Gayunpaman, nais kong sabihin sa iyo na ang 23 patio na ito ay hinati ayon sa konsentrasyon ng espiritual na enerhiya, at maaaring hatiin pa sa 8 baitang. Sa paanan ng bundok ay ang 6 na pinakamasama, at sa itaas ng mga ito ay ang numerong 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1. Ang tuktok ang pinakamaganda, at ang malapit sa tuktok ay bahagyang mas malala, at ang isa na mas mababa ay isa pang baitang. Ngayon, iaanunsyo ko ang mga tuntunin sa pagpili. Maikling ipinakilala ni Jinmo ang sitwasyon sa looban. Matapos itong marinig ng lahat sila ay tumingin kay Devon. Halatang galing sa nakaraang batch ang lalaking ito, pero matapang ang dating niya sa batch na ito at nasa iisang patio lang ng mga nasa unang baitang. Hindi talaga ito matitiis. Bagamat karamihan sa mga tao ay hindi magkakaroon ng pagkakataong sakupin ang pinakamataas na patio, kung may isa pang tao na sakupin ang pinakamagandang patio, ang mga mas mababang ranggo ay maaalis din pababa. Bilang resulta, ang mga maaaring pumili sana ng ikatlong baitang ay naging ika-4 na baitang, at ang ika-4 na baitang ay naging ika-5 baitang. Sino ang handang tumanggap nito? Walang pakialam si Devon sa mga titig ng lahat. Natural lang sa kanya ang umupo sa pinakamagandang patio, at ginagawa niya ito ng may kapayapaan ng isip. Hindi naman sa minamaliit niya ang kahit sinong henyo, kundi minamaliit niya ang lahat. Kung hindi sana siya nanatili para tanggapin ang hamon. Kung matatalo siya ang magiging pinakamalaking katatawanan. Ang pagkakasunod-sunod ng pagpili ng patio ay natutukoy sa pamamagitan ng score ng talento ng isang tao. Ang mga estudyanteng may mahusay na talento ay maaaring makatanggap ng ganitong espesyal na pagtrato kapag pumipili ng patio sa unang pagkakataon. Maaari rin itong ituring na kaunting pangangalaga mula sa akademya sa mga henyo. Ngunit pagkatapos ng isang buwan, kakailanganin mong umasa sa iyong sariling lakas upang mapanatili ang iyong patio. Kung matatalo ka sa iba, masisisi mo lamang ang iyong sarili sa hindi pagsusumikap, at sa hinaharap, hindi mo makukuha ang mga mapagkukunan ng akademya, kaya kailangan mong bigyang pansin ito. Pagkatapos ng maikling paghinto, itinuro ni Jinmo si Devon. Bukod pa rito, kung may gustong makuha ang pinakamataas na patio, maaari nilang piliing hamanin si Devon sa pagkakataong ito. Dahil estudyante siya ng nakaraang batch, ang hamon na, isang buwang proteksyon, para sa mga bagong dating ay hindi naaangkop sa kanya. Kahit sino ay maaaring hamanin siya, ngunit ngayon lang. Terence, Lil, bro, gusto mo bang sunduin ang nakakainis na lalaking yan? Kahit wala kang pakialam sa siksik na espiritual na chi, at least maganda ang tanawin sa tuktok ng bundok.
Siniko ni Natalie ang braso ni Terence, pinapalakas ang loob nito sa mahinang boses. Hindi naman sa gusto niyang makitungo si Terence kay Devin, pero pakiramdam niya ay si Terence lang ang may karapatang magmay-ari ng patio sa tuktok ng bundok. Si Devin, na napakatigas ng ulo para magnakaw ng kanilang mga kayamanan, ay dapat na manatili sa patio sa paanan ng bundok. Gusto mo ba ang patio sa tuktok ng bundok? Kung gusto mo, pupuntahan ko at kukunin ko ito para sa iyo. Nakangiti si Terence habang nagpadala ng mensahe sa Shangguan Natalie. Punong-puno ng tamis ang puso ni Natalie, ngunit hindi siya masyadong interesado sa patio sa tuktok ng bundok. Kung mananatili siya sa pinakamagandang lugar, natural na kailangan niyang maglinang ng masigasig. Kung hindi sapat ang bilis ng kanyang pag-unlad, hindi ba't masama na ipahiya ang kanyang Panginoon? Kung ayaw ko, ayaw mo rin. Tumingin si Natalie kay Terence nang may pagtataka. Hindi siya makapaniwala na natatakot ito kay Devin. Malamang iniisip ng lalaking ito na masyadong abala ito at ayaw makipag-away. Kung ayaw mo, bakit ko naman gugustuhin? Wala siyang silbi. Kahit hindi kaaya-aya si Devin, ayokong apihin ang isang maliit na taong tulad niya. Nagkibit-balikat si Terence. Kung gusto ito ni Natalie, kukunin niya ito mula sa kanya nang walang pag-aalinlangan. Dahil ayaw niya nito, wala itong silbi. Para kay Terence, walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng isang patio sa paanan ng bundok at isang patio sa tuktok. Mahina pa rin ang Natalie, kaya walang gaanong pagkakaiba sa pagitan ng isang patio sa una o ikalawang baitang. Hindi mahalaga kung ito man ay una o pangalawang pwesto, ang densidad ng espiritual na enerhiya ay higit pa sa kaya niyang makuha at magamit, kaya hindi na kailangang sadyang makipagkompetensya para sa pinakamataas na patio. Habang palihim na nag-uusap ang dalawa, nagpatuloy si Jinmo, ayon sa mga patakaran, ang unang pipili ng bahay ay ang estudyanteng nakakuha ng pinakamataas na marka, si Terence. Nakakuha siya ng 9 puntos sa talent test, ngunit ang kanyang pagganap ay hindi naiiba sa isang henyo na may 10 puntos. Kaya, mayroon ba kayong anumang pagtutol sa unang pagpipilian? Tiningnan ni Jinmo ang ekspresyon ng lahat. Nagulat si Devin, at ang 2 taong inirerekomenda ng Panginoon ng rehiyon ng bundok ay tila hindi nakumbinse kay Terence. Kung tungkol naman kina Paeng at sa 3 pa na nakasaksi sa performance ni Terence sa entrance exam, hindi sila umimik. Isang henyo na kahit ang isang nangungunang paaralan ay ipaglalaban, kung hindi sila makakuha ng prioridad sa isang bakuran, biro lang iyon. Para kina Paeng at sa iba pa, hindi na kinailangang pumili ni Terence. Dapat sana ay ibinigay na lang nila sa kanya ang pinakamagandang bahay. Devin. Ano iyon? Isang senior student mula sa nakaraang batch ang naglakas loob na pumunta at sumakop sa pinakamagandang courtyard. Ano kaya ang iniisip ng mga nakatataas sa Feiyang College? Kung nasa Divine Refinement College lang sila, malamang ay pinalayas na ni Matandang Wang ang lalaking ito at hahayaan na lang si Terence na manatili sa pinakamagandang bahay. Sige, dahil walang tumututol, Terence, pwede kang pumili ng bakuran. Ang pinakamataas na bakuran ay hawak na ngayon ni Devin. Kung gusto mo, kailangan mo siyang hamanin. Kung ayaw mo, pwede ka na lang pumili ng ibang bakuran. Ngumiti si Jinmo habang nakatingin kay Terence. Hindi niya alam kung ano ang pipiliin ni Terence. Kung gusto ni Terence ang itaas na bakuran, hindi ito mapapanatili ni Devin. Tuwang-tuwa rin si Paeng na sana ay magkaroon na ng kaunting lakas si Devin, at maganda kung makakalaban siya ni Terence, kahit sino pa ang manalo. Kaya't tumingin ang lalaki kay Terence nang may pananibik, umaasang marinig ang sagot na gusto niya mula rito. Mas maganda sana kung parehong panig ang nasaktan. Wala nang oras si Terence para harapin ang problema ni Devin matapos niya itong gawing kaaway. Ang 2 taong inirekomenda ng Panginoon ng bundok ay nakatingin din kay Terence nang may pananibik, umaasang makita kung ano ang espesyal sa henyong ito na nakakuha ng unang pwesto sa pagsusulit. Malalaman din lang ang pinagmulan ni Devin at malalaman kung paano siya haharapin. Punong guruzang, pipiliin ko ang patio sa ikalawang baitang. Wala akong masyadong gamit sa patio sa itaas. Bahagyang ngumiti si Terence at nagbigay ng sagot na ikinadismaya ni Paeng at Shanyo.
Hindi na itinuloy ni Terence ang pagtawag kay Jinmo na Tita Zhang sa harap ng napakaraming tao, at tinawag pa rin niya itong Din. Lalong nasiyahan si Jinmo kay Terence. 6,506. Hindi nagulat si Devon, alam ni Terence na hindi siya makakatapat ni Terence, kaya hindi na niya ito hinamon. Gusto niyang gamitin ang nangungunang henyo ng mga freshmen para itatag ang kanyang pangangibabaw, ngunit tila hindi na iyon kailangan. Hahaha, matalino ka naman, junior brother Terence. Mas magkakilala pa tayo sa hinaharap, at kung mayroon kang hindi maintindihan, huwag kang mag-atubiling magtanong sa akin. Halika, junior sister Salter. Tumawa ng malakas si Devon. Normal lang ang unang dalawang pangungusap, pero binago niya ang usapan sa huli at muling pinag-usapan ang Natalie. Masyadong halata ang intensyon niya. Nanginig ang bibig ni Terence. Bigla niyang naramdaman na hindi naman pala masama ang Vilya sa tuktok ng bundok. Dapat ba niyang bawiin ang sinabi niya at patayin ang gago na ito? Makakatipid siya nito ng maraming problema sa hinaharap. Sige, tapos na si Terence sa pagpili niya. Ang susunod ay si Natalie. Tumingin si Jinmo sa kanyang disipulo at tumango ng may ngiti. Mayroon din siyang makasariling intensyon, at gusto niyang pumili si Natalie ng bakuran na pang-ikatlong klase. Ito ang pinakamalapit na bakuran kay Terence, at maaaring magbantay silang dalawa. Bukod pa rito, nakita na ni Jinmo ang kakayahan ni Terence na gumabay sa iba. Maaaring hindi ito kapakipakinabang sa mga henyo tulad ni Robert na nakahanap na ng sarili nilang landas, ngunit ito ang pinakamahusay na tagapayo para sa isang baguhan tulad ni Natalie na kakapasok pa lamang sa yugto ng profound. Principal Zhang, ito ba si Junior Sister Salter ang henyo na nakakuha ng pangalawang pwesto sa pagtatasa? Bakit siya naman? Biglang nagsalita ang isa sa dalawang lalaki mula sa Mountain Domain. Bagamat magalang ang tono ng kanyang boses, medyo hindi siya nasisiyahan sa kanyang ekspresyon. Alin ka? Kalmado ang ekspresyon ni Jinmo, ngunit medyo malungkot siya sa kanyang puso. Hindi pa kasama rito ang katotohanang si Natalie ay isang tunay na henyo na may 9 na puntos na talento, kahit hindi, dahil sa pagkakakilanlan ni Jinmo, ano ang mahalaga sa pag-aayos ng sarili niyang mga disipulo para maging prioridad sa pagpili ng patio. Paano kaya mapag-uusapan ang ganitong bagay ng mga taong inirekomendang pumasok ng hindi kumukuha ng pagsusulit? Ako si Bernard Meyer, ikinagagalak kung makilala ka, Direktor Zhang. Tila ngayon lang naalala ni Bernard, habang ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at bahagyang yumuko upang salubungin si Jinmo. Kaya pamangkin ka ni Lord Meyer ng rehiyong kabundukan. Anak ka siguro ni Lord Meyer, si Ruyan, tama ba? Lumingon ang mga mata ni Jinmo at natoon ang tingin sa isa pang binata sa tabi ni Bernard. May dalawang taong inirekomenda sa pagkakataong ito. Ang isa ay anak ng Panginoon ng teritoryo sa rehiyon ng kabundukan, at ang isa naman ay disipulo ng sangay ng pamilyang Meyer. Maituturing siyang pinsan ni Lord Meyer sa teritoryo, at siya ang nagsalita, si Bernard. Binabati ni Ruyan si Principal Zhang, patawarin mo ako. Ang pinsan ko ay laging nagsasalita ng hindi nag-iisip. Sinasabi niya ang iniisip niya. Sa magandang panig, prangka siya, pero sa totoo lang, kulang lang siya sa lakas ng loob. Ang mga patakaran ay itinakda ng Academy, kaya natural lang nahahawakan ito ni Principal Zhang ng walang kinikilingan. Pinsan, huwag kang magsalita ng pabaya. Maganda ang ugali ni Ruyan, ngunit sa huli, gumagamit pa rin siya ng mga salita para harangin si Jinmo. Mas malalim ang kanyang iniisip. Nabalitaan ko na ang anak ni Gobernador Meyer na si Ruyan ay nakakuha rin ng 9 na puntos sa talent test. Kahit na kumuha siya ng pagsusulit, maaari pa rin siyang makapasok sa Feiyang College ng maayos. Maaari pa nga siyang makapasok sa nangungunang 3 paaralan. Isang karangalan namin na magkaroon ng isang henyo na tulad mo na sumama sa amin. Bahagyang ngumiti si Jinmo. Narinig na nga niya ang pangalan ni Ruyan Meyer. Isa siyang sikat na henyo sa rehiyong ito ng kabundukan. Bukod pa rito, mayroon siyang kakambal na babae na talagang may talento. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit hindi ito inirerekomenda sa pagkakataong ito. Sa halip, natagpuan niya si Bernard mula sa sangay sa gilid.
Nabalitaan kong hindi naman mababa ang talento ng ate mo kaysa sa iyo. Bakit hindi siya sumama sa iyo ngayon? Si Jinmo ay napakamapagparaya sa mga henyo, lalo na sa mga batang talento ng kanilang sariling rehiyon sa kabundukan. Kung makakasali sila sa Feiyang College, lubos nitong mapapatibay ang kolehiyo. Din Zhang, masyado kang mabait. Hindi ako karapat-dapat sa iyong papuri. Mapagkumbaba ang ekspresyon ng mukha ni Ruyan Meyer. Matapos iwagayway ang kamay, nagsalita siya tungkol sa kanyang kapatid. Ang kapatid kong si Frida Meyer ay spoiled simula pa noong bata pa siya. Gusto ko sanang sumama siya sa mga estudyante noong una, pero nagkaroon ng maliit na alitan sa pagitan niya at ng mga estudyante. Kaya sa galit, tumanggi siyang sumama sa akin at mas gusto niyang sumama ulit sa susunod na taon. Masyado talaga siyang pasaway. Nang mabanggit si Frida, ang mukha ni Ruyan ay puno ng kawalan ng magawa. Gayunpaman, ang kanyang mga mata at labi ay malinaw na puno ng pagmamahal. Imposible para sa isang kapatid na lalaki na walang masungit na kapatid na babae. Nakikita ko. Hindi pa nauubos ang kota sa pagpapatala sa pagkakataong ito. Kung hamupa na ang galit ng iyong kapatid, maaari mo na siyang pabulayken kasama mo. Nakikita kong nakapasok ka na sa dakilang bilog ng itim na pag-akyat, kaya hindi dapat masyadong malayo ang iyong kapatid. Kung maghihintay ka hanggang sa susunod na taon, maaaring hindi ka magkaroon ng pagkakataong makapasok sa akademya. Tunay ngang si Jinmo ay isang taong tanging ang academy lang ang mahalaga sa kanya. Matagal nang nawala ang kalungkutang nararamdaman niya noon. Ngayon, naghahanda na rin siyang ibigay ang mga karagdagang pwesto sa pamilyang Meyer. Malinaw na ang pagre-recruit ng mga talento ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Salamat po, Punong Guro Zhang. Gusto ko po kayong pasalamatan sa ngalan ng aking nakababatang kapatid na babae. Tuwang-tuwa si Ruyan Meyer. Hindi niya inaasahan na hindi lang hindi sinisi ni Jinmo si Bernard, kundi binigyan pa niya ito ng napakagandang bagay. Isa talaga itong pay na nahulog mula sa langit. Bueno, tungkulin kong mag-recruit ng mga talento para sa akademya. May katuturan ang sinabi ni Bernard ngayon lang. Kahit na isang henyo sila na may 9 na puntos na talento, disipulo ko pa rin siya. Kahit na sumusunod siya sa mga patakaran, hindi iyon nararapat. Kung gayon, Ruyan Meyer, maaari kang pumili muna. Mapagbigay na ikinumpas ni Jinmo ang kamay niya at hinayaan itong pumili muna ng patio. Sa katunayan, ito ang kahilingan ni Terence kay Jinmo. Ayaw niyang mapunta si Jinmo sa mahirap na sitwasyon. Wala siyang mataas na inaasahan para sa patio, at gusto niya ng isang patio na nasa ikalawang baitang para sa Natalie. Kontento na si Jinmo kay Terence, at dahil sinabi niya iyon, papayag na lang siya. Maaari rin niyang patahimikin ang mga taong iyon at pigilan si Natalie na masangkot sa gulo. Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Hindi pa tayo nakapasa sa pagsusulit, kaya paano tayo pipili ng patio muna? Hindi ito naaayon sa mga patakaran. Salamat sa iyong kabaitan, pero sa palagay ko ay hindi. Hindi inisip ni Ruyan Meyer na hindi siya kwalipikadong pumili muna. Binigyan lang talaga ni Jinmo ng mahalagang lugar ang kanyang kapatid sa paaralan, kaya natural lang na kailangan niyang suklian ang pabor na iyon. Ang rehiyon ng kabundukan ay palaging sakop ng akademya, kaya mas makabubuting huwag masaktan si Jinmo kung makakasundo nila ito. Ayos lang. Kung sasabihin kong kaya mo, kaya mo. Ang kambal na anak ni Lord Meyer sa teritoryo ay sikat na sikat sa buong rehiyon ng bundok. Sa katunayan, matagal ka nang maaaring pumunta sa academy. Bakit ka naghintay hanggang ngayon? Medyo naguluhan nga si Jinmo. Talagang mahuhusay ang kambal ng pamilyang Meyer at hindi na kailangang kumuha ng assessment. Nasa magandang posisyon sila at nauna silang nasisiyahan sa liwanag ng buwan. Kung iba pa sila, papasok na sana sila sa academy noong nasa unang yugto pa lang sila ng malalim na Ascension Realm. Bakit pa sila maghihintay hanggang sa mapunta sila sa Great Circle ng malalim na Ascension Realm? 6,507. Pagkatapos ng panahon ng pagbubukas ng bundok, maaaring pumili ang isa na magtapos, maglakbay, at magsaka ng mag-isa, o pumasok sa advanced class ng akademya upang ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral.
Dahil sa lakas ng Great Circle of Ascension, malamang na pumasok siya sa bagong klase para lamang sa isang transisyon. Ang mga bagay na talagang matututunan ay halos walang iba kundi ang paglinang ng espiritual na pandama. Siyempre, hindi direktang pinayagan ng akademya ang mga estudyante na magparehistro para sa advanced class. Maliban sa pagsunod sa itinakdang pagkakasunod-sunod, kakailanganing umasa sa mga espesyal na rekomendasyon. Gayunpaman, walang kakayahang gawin ito ang pinuno ng SONA, maliban na lang kung ang mga nakatataas sa akademya o isang tao mula sa Alliance of Academies ng Mystic Division C Region ang lumapit. Ito ay dahil maraming pangunahing bagay, tulad ng espiritual na pandama, ang pinakamabisa kapag pinag-aralan sa yugto ng profound. Sa makatuwid, nang lumabas ang akademya upang mangalap ng mga estudyante, tinatanggap lamang nila ang mga cultivator sa yugto ng profound. Wala silang tinatanggap na sino man sa mas mataas o mas mababang antas. Para naman sa mga individual na tagapagsaka sa labas, kapag hindi nila naabot ang pinakamagandang panahon para linangin ang kanilang espiritual na pandama, mahihirapan silang magkaroon ng karagdagang mga tagumpay sa aspeto ng espiritual na pandama, kahit pa maghati sila ng bundok o isang piraso ng lupa. Kung talagang nakapasa sa pagsubok ang kanilang espiritual na pandama, saka lamang sila makakapasok sa pamamagitan ng espesyal na recruitment. Naku, dahil din sa masyadong mabagal ang pag-iisip naming magkakapatid kaya hindi namin lubos na naintindihan ang secret art ng pamilya, kaya pinagbawalan kami ni tatay na umalis ng bahay para mag-aral sa academy. Hindi namin namamalayan, medyo tumaas na pala ang aming antas ng lakas. Mapagkumbabang sinabi ito ni Ruyan, ngunit hindi niya maitago ang pagmamalaki sa kanyang mukha. Ganito pala. Hindi may kikaila ang talento ninyong magkakapatid. Na-master na ninyo ang secret art ng pamilya sa murang edad. Napakagaling. Ruyan, hindi mo kailangang maging magalang, pumili ka na lang muna ng courtyard. Ngumiti at tumango si Jinmo. Tuwang-tuwa siya na may ganitong talento na sumama sa kanila. Young master yan, dahil sabik na sabik lumaban si Principal Zhang, magiging kawalang galang sa kanya kung tatanggi ka. Bakit hindi mo nalang hamanin ang pinakamataas na patio at iwan ang desisyon kay Junior Sister Salter? Napakadirekta ni Bernard na hinimok pa niya si Ruyan na hamanin si Devian. Bernard, huwag kang magsalita ng kahit ano. Sinira mo ang lahat. Saway ni Ruyan sa mahinang boses, direktang nilunok ang natitirang mga salita ni Bernard. Hindi pinili ni Terence na hamanin si Devin dati, ngunit hindi siya minamaliit ni Ruyan. Sa halip, naramdaman niya na si Terence ay hindi mahuhulaan at isang kalaban na karapat-dapat sa atensyon. At hindi niya basta-basta hahamunin si Devian. Hindi niya talaga kailangan ng isang vilya na may mayamang espiritual na enerhiya ngayon. Sa antas ng dakilang bilog ng itim na pag-akyat, hindi na ito ang panahon para gamitin ang Reiki upang umunlad. Ang kailangan niyang matutunan ngayon ay ang higit pang kaalaman tungkol sa espiritual na pandama at ang perpektong paghahati ng bundok. Kaya naman, hindi hahamunin ni Ruyan si Devian. Gayunpaman, hinikayat siya ni Bernard na kumilos. Isa lamang itong kakampi sa baboy. Tila kailangan niyang tawagan ang kanyang kapatid sa lalong madaling panahon. Ang magkakapatid na nagtutulungan ay magdudulot ng mga benepisyo na maaaring magbawas ng ginto. Hindi nang ahas na sugot si Bernard matapos siyang pag-alitan ni Ruyan. Yumuko na lamang siya at masunaring umatras. Bagamat pinsan siya ni Ruyan Meyer pagdating sa seniority, isa lamang siyang disipulo ng side branch ng pamilyang Meyer. Hindi maihahambing ang kanyang katayuan sa anak ng zone leader. Pinalad siyang makapasok sa Feiyang College dahil sa kanyang talento, ngunit higit pa iyon dahil gusto ni Ruyan na makahanap ng kapareha sa pag-aaral. Hindi nagsalita si Jinmo. Ngumiti lang siya at tumingin kay Ruyan Meyer, hinihintay itong gumawa ng sarili niyang desisyon. Punong Guru Zhang, hindi ko masyadong hinihingi ang isang patio, kaya hindi ako handang hamanin ang isang patio sa tuktok ng bundok. Pipiliin ko na lang ang isang patio sa ikatlong baitang. Ngumiti si Ruyan at ikinuyom ang kanyang mga kamao, sinasabi ang kanyang desisyon. Sige. Dahil nakapag-desisyon ka na, ayos na. Walang pakialam si Jinmo kung may gustong hamanin siya. Lahat sila ay mga freshman, kaya hindi ito mahalaga.
Ang mahalaga ay ang mga hamon sa hinaharap at ang pagtatasa ng kolehiyo. Pagkatapos ni Ruyon, sina Natalie, Paeng at ang iba pa ang pumili ng kanilang mga patio. Naroon ang talento ni Natalie, at siya rin ay disipulo ni Jinmo. Sa pagkakataong ito, walang makapagsalita. Sa huli, pinili niya ang isa sa dalawang patio noong ika-4 na baitang. Si Paeng ang may-ari ng kabilang bahay, at ang dalawa ay naging magkapit-bahay. Ngumiti si Terence habang tinitingnan ang resulta. Plano pa rin niyang makipagpalitan ng courtyard kay Natalie, at ngayong katabi lang ng kanya ang courtyard ni Paeng, mas marami na siyang pagkakataong makitungo sa bata. Sa huli, nang makita ni Paeng na nagpalit ng patio sina Terence at Natalie, namutla ang mukha niya. Iniisip na niya ang mabilis na pagdaan sa pambungad na yugto ng bundok at pag-alis sa paaralan ng Feyang para maglakbay. Nawalan na siya ng pagkakataong mapalakas ang kanyang potensyal, ngunit mas mabuti na rin iyon kaysa sa maalala siya ni Terence, wala siyang maiiwang anuman kung mamamatay siya. Pero, ngayong nakapasok na siya sa pambungad na yugto ng bundok, hindi na siya natatakot kay Terence, hindi na nga sigurado kung sino ang magpapabagsak sa kanya. Si Devon, sa kabilang banda, ay medyo nagulat at natuwa pa nga. Habang minumura niya si Terence sa kanyang puso dahil sa pagsisikap niyang mapasaya si Natalie, tuwang-tuwa rin siya na magiging kapitbahay niya si Natalie. Napili na ng lahat ang kani-kanilang mga patio. Maya-maya, maaari niyo nang gamitin ang mga lumilipad na spirit beast ng Academy para pumunta sa inyong mga patio, o maaari rin kayong tumingin-tingin sa paligid bago bumalik ng mag-isa. Ang kailangan kong sabihin sa iyo ay pagkalipas ng 1 buwan, magkakaroon ng Courtyard Exchange Challenge. Sa oras na iyon, kung may gustong makipagpalitan ng courtyard, maaari mong samantalahin ang pagkakataon. Siyempre, magkakaroon ka ng pagkakataon buwan-buwan, kaya ayos lang kung hindi ka sasali sa susunod na buwan, o sa susunod na buwan. May isa pang bagay na dapat mong tandaan. Ang Feyang College ay magkakaroon ng assessment kada 3 buwan. Ang mga estudyanteng hindi makapasa ay babawasan ng kanilang mga credits. Kapag negatibo ang iyong credits, ikaw ay mapapatalsik. Sa madaling salita, ikaw ay mapapatalsik sa academy. Bukod dito, ang mga opisyal at write-in na estudyante ay kailangang sumunod sa patakarang ito. Mag-ingat po kayo. Ang mga salita ni Jinmo ay maituturing na isang babala sa mga bagong estudyante. Gayunpaman, nagliwanag ang mga mata ni Paeng nang marinig niya ito, na para bang nakahanap siya ng mas makatwirang daanan para makatakas. Guro, bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol dito noon? Mabilis na nagpadala ng mensahe si Natalie kay Jinmo. Alam din niya na hindi ito ang tamang oras para magtanong tungkol dito sa publiko. Dahil hindi naman iyon masyadong mahalaga. Tiyak na papasa kayong dalawa sa assessment, maliban na lang kung tamad kayo ng husto. Kung ganoon nga, hindi ako makakaramdam ng anumang sakit ng ulo kahit pa ma-expel ko kayo. Ngumiti si Jinmo at nagpadala rin ng mensahe kay Natalie. Matapos makipag-usap kay Natalie, nagpatuloy si Jinmo sa pagsasalita sa mga tao, kung paano mo makukuha ang iyong mga kredito. Natural na ipapaliwanag ito sa iyo ng iyong instructor sa klase, kaya hindi ko na ito ay detalye pa. Ang mga gustong bumalik sa Batang Eagle Peak ay maaaring humiram ng kanilang mga lumilipad na spirit beast. Ang mga gustong tumingin-tingin at maging pamilyar sa kapaligiran ay malaya ring gawin ito. Umaasa ako na makikita ko pa rin ang lahat pagkatapos ng susunod na pagtatasa. Kasabay nito, ikinumpas ni Jinmo ang kanyang kamay, hudyat na umalis na sila bago sinenyasan sina Terence at Natalie na sumunod sa kanya. 6,508 Terence, Natalie, magkakaklase kayo ng mga bagong estudyante sa unang ilang buwan, kaya wala tayong masyadong pagkakataong magkita-kita. Terence, kailangan mo akong tulungan na bantayan si Natalie, pagigihan ang pagsasanay niya at huwag akong mapahiya. Ngumiti si Jinmo kay Natalie bago lumingon kay Terence. Guro, paano mo nagagawa ito? Bilang aking guro, hindi ba dapat ikaw mismo ang gumagabay sa paglilinang ng iyong disipulo? Paano mo ito maipapaubaya kay Terence, junior brother? Sumimangot si Natalie, pero sa totoo lang, pakiramdam niya ay maganda ito, ang makapag-training kasama si Terence bilang isang junior brother ay maganda rin.
Bilang isang bagong estudyante, mas mahalaga para sa iyo na ay latag muna ang iyong pundasyon. Sa ngayon, hindi mo kailangan ng guro para personal kang gabayan. Kailangan mo lang linangin ayon sa takdang aralin na ibinigay sa iyo ng guro. Pagkatapos mong makapasa sa unang pagsusulit, magkakaroon ka ng oras para madalas na makita ang guro. Walang ibang pagpipilian si Jinmo. Bagamat disipulo niya si Natalie, ang mga pinag-isang pangunahing kurso ang pinakamahalaga noong unang taon ng kolehiyo. Bukod dito, iyon ang mga pinahusay na plano na naperpekto pagkatapos ng libu-libong pagsubok at pagkakamali, kaya hindi na kailangang makialam pa si Jinmo. Guro, ang ibig mo bang sabihin ay may oras ako o may oras ka? Matalas ang Natalie sa pagkakataong ito at nakahuli pa nga ng butas sa mga sinabi ni Jinmo Zhang. May oras tayo. Pagkatapos ng unang pagtatasa, magkakaroon tayo ng oras, kaya huwag mong sabihin na pinipilit kayo ng guro at maestro na maglinang at hindi kayo binibigyan ng kalayaan. Tinapik ni Jinmo ang ilong ni Natalie, kitang-kita kahit ng mga bulag ang pagmamahal sa mga mata nito. Kung ganoon nga, mas mabuti kung walang masyadong oras ang Panginoon. Palihim na inilabas ni Natalie ang kanyang dila at humajejek. Terence, babalik ba kayong dalawa sa tuktok o ano? Kung gusto niyong maglakad-lakad, maganda rin ang mga lugar na ito sa labas ng academy. Ang mga gusali sa labas ay ginagamit para makipag-ugnayan sa labas ng mundo, kaya unti-unti itong nagmukhang isang maliit na bayan. Bagamat hindi ito maihahambing sa rehiyon ng bundok, masigla pa rin ito. Kung gusto niyong makita, pwede kayong maglakad-lakad dito. Itinuro ni Jinmo ang mga nakapalibot na kalye at gusali. Pagkalabas niya ng entrance hall, talagang masigla ang kapaligiran na parang sa isang bayan. Ibang-iba ito sa kapaligirang dapat mayroon ng isang sub-top school. Terence, gusto mo bang sumama sa amin? Interesado si Natalie dito, pero mas pinahahalagahan niya ang opinyon ni Terence, kaya kinailangan niya munang magtanong. Mabuti naman. Tita Zhang, gusto mo bang sumama? Tumango si Terence at tumingin kay Jinmo, ngunit naramdaman niya malamang wala itong oras para makipag-usap sa kanila. Tutal, kababalik lang niya sa paaralan, at marami pa siyang kailangang asikasuhin. Gaya ng inaasahan, ngumiti si Jinmo at umiling, tinanggihan ang mungkahi. Hindi ako sasama, pwede kayong maglakad-lakad ng mag-isa. Kapag gusto niyong bumalik sa tuktok, humiram na lang kayo ng lumilipad na spirit beast sa mga tao sa labas ng bulwagan. Terence, huwag kayong lumipad ng mag-isa, mababawasan ang puntos ninyo kung mali ang pupuntahan niyong tuktok. Sige, Tita Zhang, tatandaan ko yan. Sumangayon si Terence nang nakangiti, at kumaway palm kay Jinmo kasama ang Natalie. Habang naglalakad siya sa mga kalye, natatanaw niya ang mga kabataang nakasuot ng roba ng kolehiyo ng Feiyang. Halata na sikat pa rin ang lugar na ito sa labas ng kolehiyo. Malinis at maayos naman talaga ang mga gamit dito. Iba't ibang klase ng tindahan ang makikita, at may mga estudyante pang ang direktang inilalabas ang mga gamit na nakuha nila mula sa kanilang mga misyon na magtayo ng mga pwesto. Terence, Lil, bro, mayroon ba kayong hindi ninyo gusto? Nandito kami para magtayo ng pwesto. Tuwang-tuwa si Natalie. Nang makita ang mga estudyanteng nag-aayos ng mga pwesto, gusto rin niya itong subukan. Oo naman. Hindi ko lang alam kung may darating at makikialam kung magtatayo ako ng stall ng walang katiyakan. Naalala ni Terence ang panahong nagtitinda siya ng gamot sa sekta ng Qingyan sa sinaunang mundo ng martial arts. Dumating si Medicine Master Chen mula sa sekta ng 5 elemento upang makialam, ngunit hindi maintindihan ni Natalie ang ibig niyang sabihin. Bakit ka nakikialam sa negosyo natin? Hindi ba't lahat naman ay nag-aayos ng pwesto? Itinaas ni Natalie ang kanyang ulo upang tingnan si Terence, ang kanyang mukha ay puno ng mga tandang pagtatanong. Ngumiti si Terence at nagkibit balikat, ipinaliwanag sa kanya na magkakaroon ng away saan man may mga tao, at hindi naiiba ang paaralan. Humanap siya ng bakanteng upuan, kumuha ng picnic mat, inilatag ito, at hinaila siya paupo. Narito ang ilan sa mga tabletang ginawa ko. Gawin mo ang gusto mo. Ibenta mo ang mga ito hanggat kaya mo. Maglaro tayo sandali at pumunta sa ibang lugar para tumingin-tingin.
Kumuha si Terence ng ilang elixir na gawa sa kaibuturan ng mga halimaw sa dagat at ibinigay ang mga ito kay Natalie, na nagbigay sa kanya ng kaunting saya. Sa sandaling ito, para bang batang naglalaro ng bahay-bahayan si Terence. May ibang nagtitinda ng mga gamit para sa pera, pero ginagawa ito ni Natalie para sa kasiyahan. Terence, anong klaseng gamot ito? Pagkatapos itong inumin ni Natalie, binuksan niya ang isa sa mga bote, tiningnan ang loob, at inamoy ito, parang. Ito ay ang mestiko at pampalusog na tableta. Gulat na tumingin si Natalie kay Terence. Hindi pa siya nakakain ng Mystic supporting pill noon, pero mayaman naman ang pamilyang Salter. Narinig na niya ito dati kahit hindi pa siya nakakain noon, at nakikilala niya ang ilan sa mga katangian at amoy nito. Isa itong Mystic supporting pill, pero hindi ito gawa sa Mystic supporting grass. Gawa ito sa panloob na kaibuturan ng isang sea beast at spirit herbs. May kaunting pagkakaiba sa Mystic supporting pill na gawa sa Mystic supporting grass. Ito ang pinakamainam para sa mga sea beast. Bagamat maaaring kainin ito ng mga taong nagtatanim, sa palagay ko ay hindi ito kasing husay ng pagtatanim ng mag-isa. Tumanggaw si Terence. Ito ang isang bagay na ginagamit niya para sa pagsasanay ng kanyang mga kasanayan, at hindi pa niya ito na ibibigay kahit kanino. Hindi naman sa magdudulot ng problema ang pagkain nito, pero matapos dumaan sa sekretong kaharian, alam ni Terence na walang saysay ang basta pag-level up, sisayang lang ang potensyal niya. Ang pinakamahusay na paraan upang maglinang ay ang hukayin ang lahat ng potensyal sa bawat antas, at pagkatapos ay makalusot. Ang gayong tagapaglinang ay walang talo sa parehong antas, at normal lamang na hamanin ang mga nasa mas matataas na antas. At ang Zuan supporting pill na ito ay isang mabilis na tableta na kayang magpataas ng Zuan rising stage level ng isang tao ng sabay-sabay. Katumbas ito ng pag-aaksaya ng lahat ng potensyal mula noon. Masyadong sayang kung maliit na bahagi lang nito ang mapapagana gamit ang Zuan supporting pill. Matapos maintindihan ito, itinago ni Terence ang lahat ng mga gamot na pantulong kay Zuan at hindi ibinigay sa kanyang mga kaibigan at kasama. Para itong pagbunot ng mga panla para makatulong sa paglaki, at wala itong maitutulong sa kanila. Terence, Lil, bro, hindi ka naman mamamatay dito, di ba? Tumingin sa kaliwa't kanan si Natalie bago lumapit kay Terence at nagtanong sa mahinang boses, ang maliit niyang mukha ay puno ng nagbebenta ako ng peke at mababang uri ng produkto, isang mapanganib na ekspresyon. Huwag kang mag-alala, hindi ka niyan papatayin. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Ito ang mahiwagang pantulong na tableta, hindi isang nakal-alasong tableta. Paano ito makakapatay ng tao? 6,500. May-ari ng stall, magkano po itong bote ng Mystic supporting pill? Gusto ko po ng isang bote. Ayaw talagang bitawan ng lalaking may hawak na bote ng jade. Mahigpit niyang hinawakan ang bote ng jade at kinakabahang tiningnan si Natalie, natatakot na baka mag-alok ito ng mataas na presyo. Kung hindi niya ito kayang bilhin, mapapahamak siya. Kahit hindi niya kailangan ng 6 na tableta, ang sobra ay maaaring ibenta sa iba. Sa kanyang palagay, ang presyo ng isang bote ng Profound Chi Pills ay tiyak na mas mura ng kaunti kaysa sa pagbebenta ng isang tableta. Gayunpaman, wala talaga siyang gaanong dalang spiritual jade. Sa ngayon, ang gusto lang sana niyang itanong ay ang presyo. Kung hindi talaga ito gumana, kailangan niyang agad na ipaalam sa kanyang mga kaibigan na pumunta rito at kumuha ng mga spiritual jade para makabili ng mga medicinal pills. Isa itong espesyal na grado ng Mystic supporting pill. Maliit na level lang ang natatanggap nito nang walang anumang side effect. Tanga ba siya kung hindi niya ito bibilhin? Medyo kinabahan si Natalie nang makita kung gaano ito kakabahan. Iniunat niya ang kanyang puting kamay at iwinagayway ito, indikasyon na ito ay 5,000 piraso ng espiritual na jade sa isang bote. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, ang lalaking may hawak ng bote ng jade ay may bakas ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. 5,000,000 spirit jade. Masyadong marami. Mga kapatid, mayroon ba kayong gusto? Paano kung tipunin natin si spirit jade para bilhin ito?
Sa simula, gusto sana niyang bumalik at maghanap ng makakalap ng pera, pero nag-aalala siyang baka matagalan ang pagbabalik-balik at hindi niya ito mabili. Kaya naman, gusto niyang makipagsosyo sa mga katabi niya para bumili ng isang bote. Ano man ang mangyari, kailangan muna niyang siguraduhin na mayroon siyang isang tableta. Malaki ba ang 5 milyon? Hindi naman talaga kalakihan. Sa kolehiyo ng Feiyang, ang mga estudyante ay nasa yugto ng Zuan Ascension. Karamihan sa mga estudyante sa unang yugto ay pipiliing maglakbay sa labas. Kaya naman, napakalaki ng merkado para sa mga espesyal na uri ng Zuan Racing Pills. May mga taong bibili nito sa halagang 5 milyon bawat isa, at maaari pa itong ibenta sa napakataas na presyo sa isang subasta. Hindi naman sa walang alchemist sa Mystic Class C area na kayang pinuhin ang Mystic Supporting Pill, pero ang mahalaga ay hindi matagpuan ang Mystic Supporting Grass. Nangangahulugan din ito na ang halaga ng Profound Chi Pill ay hindi magiging masyadong mababa. Natukso rin ang mga nakapalibot na tao nang marinig nilang 5 milyon ang halaga nito. Iniisip pa nga ng mga taong may mas espiritual na jade na bumili pa ng mas marami at ibenta ito sa halagang 5 milyon kada bote. Hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa benta. Si Natalie, na kanina pa iniisip ang tungkol sa 5,000 spiritual jades, ay natulala. Ano ang nangyayari? Hindi ba dapat 5,000 espiritual na jade iyon? Paano ito ng 5 milyong espiritual na jade? Mahusay ang mga kasanayan ni Terence, ngunit ang mistiko na sumusuportang tableta ay gawa sa panloob na kaibuturan ng isang halimaw sa dagat. Tama, hindi pa rin nila alam na gawa ang mga ito sa mga pinakaloob na kaibuturan ng mga halimaw sa dagat, kaya naisip nila na mas makatuwiran ang 5 milyon kada bote, hindi ba? Kailangan itong linawin, kung hindi ay magiging isang sinasadyang panloloko ito. Aba, hindi ko sinabing 5 milyong espiritual na jade ang bawat bote. Kumaway si Natalie, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Hindi 5 milyon. Pwede bang 50 milyon? Kung ganoon, hindi ko nga kayang bumili ng kahit isa. Ang lalaking may hawak ng bote ng jade ay nasa matinding kalungkutan. May isang bote ng espesyal na klase ng Zuan Supporting Pill sa harap ko noon, pero wala pa akong 50 milyon. Nang magkaroon na ako ng 50 milyon, dumi na iyon ng iba. Hindi alam ni Natalie kung ano ang iniisip ng lalaking ito. Natulala na siya sa imahinasyon nito. 50 milyong espiritual na jade. Ano ang iniisip niya? Malinaw na wala pang 10,000 sa huli. Kung maririnig lang ni Terence ang panloob na boses ni Natalie, tiyak na tatanungin niya ito kung ano ang iniisip nito, dapat ay 10,000 sila. Hindi ito 50 milyon. Ang Mystic Supporting Pill ko ay hindi gawa sa Mystic Supporting Grass. Gawa ito sa inner core ng isang sea beast at spiritual medicine, kaya hindi ito ganoon kamahal. Hindi ito 50 milyon, ni 5 milyon. Sinabi ni Natalie nang tapat ang lahat ng nasa isip niya, at natawa si Terence sa sarili. Kung may magnenegosyo tulad niya, mauluji sila sa kalaunan. Nagkusa ang mamimili na taasan ang presyo, pero tinatawaran mo ang presyo ng husto. Talagang kakaiba ang ganitong paraan ng negosyo. Sulit ang masaksihan ng mga Zuan Racing Pills na ito. Hindi ito 50 milyon o 5 milyon. Maaari bang 500,000? Agad na naramdaman ng lalaking iyon na umakyat siya sa langit mula sa impyerno. Nakaharap sa dagat, namumukadkad ang mga bulaklak sa init ng tagsibol. Tunay ngang maganda ang mundo. At para naman sa mga pino mula sa mga pinakaloob na kaibuturan ng mga halimaw sa dagat. Ano naman? Ayos lang basta Mystic Supporting Pill. Ayos lang basta Special Grade Mystic Supporting Pill. Narito ang 500,000 espiritual na jade. Salamat. Bago pa matapos ni Natalie ang kanyang sasabihin, kumuha siya ng Berding Spiritual Jade Card at isinilid ito sa maputi at malambot niyang kamay. Natatakot siyang bawiin ni Natalie ang kanyang sinabi, kaya tumalikod siya at tumakbo palayo dala ang bote ng jade. Isang biro. Maniniwala pa nga siya na ang isang bote ng special grade na Mystic Supporting Pills ay mabibili sa halagang 50 milyon, pero ngayon ay 500,000 spiritual jade na lang ang halaga nito. Parang pagnanakaw ito. Kung hindi siya tatakbo ngayon, mahuhuli kaya siya.
Yung. Natulala si Natalie. Tiningnan niya ang berdeng spiritual jade card na hawak niya, saka tumangala sa mamimili na mabilis na tumakbo palayo. Gusto niyang sabihin na sobra na ang 500,000, sapat na ang 5,000. Sa kasamaang palad, hindi man lang niya ito binigyan ng pagkakataong magsalita. Pagkatapos, isang berdeng spiritual jade card ang biglang lumitaw sa kamay ni Natalie. Sumunod ang isa sa mga mas mapagmasid at naglagay ng card na nagkakahalaga ng 500,000 spiritual jade sa kamay niya, kumuha ng isang bote ng Mystic Supporting Pills, at tumakbo palayo. Hoy! 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 Natigilan muli si Natalie. Gusto niya itong tawagin, ngunit parang bumigat ang kanyang kamay, at isa na namang anteng-anteng. Isa na naman. Pawang matatalinong tao ang mga nanood. Dahil kaya nilang bumili ng mga table tas ng ganito, mabilis nilang binayaran ang kanilang mga spirit jade card, kinuha ang mga table tas, at tumakbo palayo, nang hindi binibigyan ng pagkakataong magsisi si Natalie. Sa isang kisap mata, naubos na lahat ng tableta sa harap ni Natalie. Nakakapangaagaw talaga. Tulalo pa rin si Natalie kahit tapos nang tumakbo ang lahat. Anong problema sa mundong ito? 5,000 spiritual jade lang ang gusto ko, kaya bakit sila nagsisikap na ilagay sa kamay ko ang 500,000 spiritual jade? Dahil ba sa masyado akong maganda? Ang walang muwang na si Natalie ay may isip lang ang paliwanag na ito. Terrence Jr. Brother, napakababait ng mga tao rito. Alam nilang hindi ako makakakuha ng sukli, kaya hindi man lang nila ito hiniling. Bumalik sa katinoan si Natalie at nagbiro pa. Hindi pa ako nakakita ng naniningil ng 5,000 para sa 475,000 na sukli. Ngumiti si Terrence, humanga sa kanyang imahinasyon, sige, tapos na tayong magayos ng pwesto. Magpatuloy na tayo sa pamimili. Pero sa tingin ko ay masaya ito. Bakit hindi nang natin ituloy ang pagtayo ng ating pwesto? Ilabas mo na lahat ng gamot na meron ka at tutulungan kitang ibenta ang mga ito. Napakababait ng mga tao rito. Tiyak na ibebenta ko ang mga ito sa iyo sa mataas na presyo. Ikinumpas ni Natalie ang spiritual jade card sa kanyang kamay at tinapik ang kanyang dibdib ng may masayang damdamin. Hindi alam ni Terrence ang sasabihin. Sa kanilang paningin, ikaw, ang magandang batang babaeng ito, ang pinakamagandang tao sa mundo, hindi ba? Ang mga mistiko at sumusuportang table tas ay maaaring ibenta sa kanila sa halagang 10 o 100 beses na mas malaki ang kita. Gusto ni Terrence na makilala ang mas maraming mabubuting tao na tulad nito. 6,510. Sige, mamili na tayo. Kailangan kong itabi ang mga gamot ko bilang reserba. Hindi ba't magiging abala kung ibebenta ko lahat ng iyon at wala nang magamit? Mabilis na sinubukan ni Terrence na hikayatin si Natalie bago siya hilahin palayo. Wala namang pakialam si Terrence sa mga elixir, pero marami pa rin siyang spiritual herbs at herbs na kailangan niyang gamitin. Hindi niya maaaring hayaan na lang itong maglaro-laro. Junior brother, nakakabagot ka talaga. Kalimutan mo na yan, ibibigay ko sa iyo itong mga spirit jade card. Tara, mamili na tayo. Sumimangot si Natalie, ngunit agad na natuwa muli, at iniabot ang spirit jade card kay Terrence. Kunin mo na. Ito ang kinita mo sa pagbebenta ng mga gamot. Kunin mo na lang bilang pera para sa pamimili ngayon. Bahagyang ngumiti si Terrence. Natural lang na wala siyang pakialam sa ilang milyong spiritual jade. Hindi lang iyon, inilabas din niya ang singsing na nakuha niya bilang gantimpala. Ito ang singsing na iginawad sa iyo para sa pagtatasa. Gusto ko sanang ibigay ito sa iyo pero nakalimutan kong isama. Kunin mo at ilagay ang spiritual jade card dito. Para sa akin. Nakababatang kuya, napakagaling mo pa rin. Agad na natuwa si Natalie, ayaw niyang magpakitang gilas kay Terrence, bukod pa sa wala siyang pakialam sa halaga ng anumang ibinigay ni Terrence sa kanya. Basta't regalo ito mula sa kanya, kahit singsing na gawa sa damo, ito pa rin ang pinakamahalagang singsing na gawa sa damo sa mundo. Masaya niyang isinuot ang singsing sa kanyang daliri. May kakayahang magayos ang singsing ng kusa, at agad itong umayos sa pinakaangkop na posisyon, na lubos na maginhawa. Napakaganda, Terrence, Lil Bro, salamat.
Terena, ililibre ka ng little senior sister ng pagkain at mamili ka. Iniunat ni Natalie ang kanyang palad at tiningnan ang singsing, halos mapuno ng pulot ang kanyang puso. Binibini, nabalitaan ko na ang binili mong Zuan Racing Pill ay gawa sa kaibuturan ng isang halimaw sa dagat. Sino kaya ang nagpino nito? Maaari mo ba akong ipakilala sa kanya? Nakakailang hakbang pa lang silang dalawa nang lumabas ang isang matandang lalaki na nakasuot ng damit na dawist at pinigilan sila. Gusto sana niyang magtanong tungkol sa Zuan Racing Pill. Sino ka? Hindi ka kilala. Inosente si Natalie, pero hindi naman siya tanga. Hindi niya sasagutin ng tapat ang tanong ng kahit sino, bukod pa sa may kinalaman dito si Terence, kaya kailangan niya maging mapagmatsyag. Isa akong alchemist sa rehiyong ito ng kabundukan. Interesado ako sa pagpino ng mga panloob na core ng mga halimaw sa dagat. Kung makikilala ko ang alchemist na iyon, tiyak na gagantimpalaan kita ng malaki. Sumagot ang matandang lalaking nakasuot ng damit na dawis ng may mabait na ngiti at sinabing interesado siya sa kahusayan ng elixir ng panloob na elixir ng mga halimaw sa dagat. Nakakalungkot na hindi man lang siya interesado ni Terence, gusto lang niyang mamili kasama si Natalie. Pasensya na, hindi namin alam kung sino ang gumawa ng mga tabletang iyon. Sa katunayan, ang mga tabletang ito ay mga samsam ng digmaan pagkatapos ng isa sa aming mga labanan. Hindi namin alam kung kanino namin nakuha ang mga ito, at kung tungkol naman sa taong gumawa ng mga ito, natural lang na hindi namin alam. Dahil wala nang silbi ang mga tabletang iyon sa amin, maaari namin itong dalhin sa subasta o maghanap ng malaking tindahan para ibenta ang mga ito. Makakakuha kami ng mas maraming spirit jade, ngunit sa ganoong paraan, mas mataas ang posibilidad na matuklasan. Kaya naman napagpasyahan naming magtayo ng isang stall dito para ibenta ang mga ito. Nakatayo si Terence sa harap ni Natalie, nagbibiro ng walang pagbabago sa ekspresyon. Hindi mo sinasabi, talagang ganoon nga ang dating. Sa pinakamababa, ang matandang lalaking nakadamit ng dawist ay mukhang nadismaya, na parang medyo nakumbinsi. Kung hindi, walang dahilan para magbenta ng napakaraming special grade profound chi pills ng ganoon kadali. Parang mga repolyo lang sa gilid ng kalsada ang mga ito. Siya nga pala, dahil hindi mo alam kung sino ang nagpino nito, paano mo nalaman na ang mga Zuan Racing Pills na iyon ay pino mula sa mga panloob na kaibuturan ng mga halimaw sa dagat? Iniba ng matandang nakasuot ng damit taosta ang usapan, inakala niyang may nakita siyang depekto sa mga sinabi ni Terence. Dahil nakain ko na ito. Nakain ko na rin ang isang mystical na pampalusog na tableta na gawa sa mystical na pampalusog na damo. Bagamat magkapareho ang epekto ng dalawang tableta, may ilang maliliit na pagkakaiba, lalo na iyong gawa sa panloob na kaibuturan ng mga halimaw sa dagat. Malinaw na may amoy malansang tubig dagat. Hindi ako nagkakamali. Sabi ni Terence nang may malaking ngiti, nakakakumbinsi ang mga salita niya. Hindi alam ng matanda ang sasabihin, wala siyang maisip na mali sa paliwanag ni Terence, at nakita niyang hindi man lang nag-atubili si Terence, tila hindi siya nagsisinungaling. Ang hindi niya alam ay naisip na ni Terence ang lahat bago niya ito sinabi, kasama na ang mga posibleng pagkakamali at pag-iingat. Walang nakitang ebidensya ang matanda na nagsisinungaling si Terence. Sige, kailangan pa rin nating kumain. Kung wala nang iba, aalis muna tayo. Ngumiti si Terence at naglakad paikot sa matandang lalaki kasama si Natalie. Tinatimad siyang magpaliwanag sa matandang lalaki tungkol sa panloob na elixir ng halimaw sa dagat, kaya nagsinungaling na lang siya rito. Mas interesante pang mamili kasama si Natalie kaysa makipag-usap ng walang katuturan sa matandang ito. Terence, Lil, bro, bakit hindi natin sabihin sa niya ang totoo? Kailangan pa bang ilihim ang bagay na ito? Kung ganoon, hindi ba't nailagay kita sa alanganin noong sinabi ko sa iyo ngayon lang? Nang makalayo na sila, nagpadala si Natalie ng nag-aalalang boses kay Terence. Hindi, wala namang dapat itagang sikreto. Ayaw ko lang sana siyang makausap. May gusto sana siyang itanong sa atin, pero hindi man lang niya sinabi ang pangalan niya at sinabi lang niya na isa siyang alchemist mula sa bulubunduking rehiyon. Huwag mong pansinin ang ganitong klaseng tao sa hinaharap.
Mas makabubuti para sa atin na mamili. Ngumiti si Terence, ipinaliwanag kung bakit hindi niya pinapansin ang matandang lalaki habang inaalo ito. Maingat na naalala ni Natalie at natuklasan na hindi sinabi ng matandang lalaking nakasuot ng damit Daoist kung sino siya, ni hindi niya tinanong ang mga pangalan ni Terence at Natalie. Dumiretso siya sa panloob na kaibuturan ng Zuan Racing Pill at Sea Beast. Ang ganitong uri ng tao ay may iba pang layunin, at tama lang na baliwalain siya. Tama ka, sa hinaharap, hindi natin dapat pansinin ang mga nakakabagot na taong yan. Terena, ihahatid ka muna ni Little Senior Sister para kumain ng masarap. Agad na lumiwanag ang kalooban ni Natalie. Palagi siyang masayahin at masigla, at ito ang pinakahinahangaan ni Terence sa kanya. Nang malapit na nilang baliwalain ang mga nakakabagot na tao, isa na naman ang sumulpot sa harap nila. Ate Natalie, Kuya Terence, nagkataon lang na namimili rin kayo. Bihira akong lumabas at makita kayo, ang swerte naman. Paano kung sabay na tayo? Hindi na kailangang magtanong para malaman na ang nakakabagot na taong ito ay si Devon. Senior Brother Devon, pakitawag naman akong Junior Sister Salter. Hindi mo ako pwedeng tawaging Natalie. Bahagyang kumunot ang noo ni Natalie at itinuwid ang paraan ng pagtawag sa kanya ni Devon. Tinawag niya ang kanyang junior sister na Salter dati, pero ngayon ay tinatawag na niya ang kanyang junior sister na si Natalie. Kailan ko pa siya naging ganito kalapit? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.